Hi amazing people and welcome back to my YouTube channel. So for today's episode, ipagpapatuloy natin ang ating paglalakbay dito sa Canggu, paglalakbay. And kakain tayo sa isa sa mga pinakasikat na cafe and restaurant dito sa Canggu, which is Copenhagen, na nandito na sa likod ko. And very exciting pa rin, and i-continue natin kung ano pa ang iba natin mapupuntahan at makikita dito sa Canggu. So tara guys, samahan niyo ako. So guys, ito yung Copenhagen Cafe. Isa to sa mga nakita kong highly rated sa TikTok and sa Instagram. Kaya dito kami magbabrunch. And syempre magte-taste test din tayo ng food nila. So tara guys, pasok tayo. Tara na! Ayan, may dog dito sa harap guys. Oh. Chill lang siya, chill. So, dito na lang tayo sa... Dito na lang tayo. Ayan. So dito tayo sa bandang harap. Or pwede rin, meron din dito guys. Saan yung mas gusto? Doon? Ano lang? Ayan, dito na lang kami sa kalsada. May nag-aayos dyan eh. Ayan, so dito na lang kami guys. Duraan ka niyan dyan. So guys, dito sa Copenhagen, bibigyan nila kayo ng checklist ng parang menu kung ano yung orderin ninyo. Ayan, so create your own kasi dito. So, ayan, magka-create tayo ng sarili nating meal from the choices. Ayan, pwede ka mamili ng bread, tapos ng spread, yung type ng egg, and kung may protein, fruits and greens, and sweets, and kung ano din yung dairy. So maganda to guys. Mako-customize mo yung bibilihin mo, depende sa kung ano yung type ng food na gusto mo. Ayan, so syempre tayo ma-protein tayo, tsaka greens. So, fill out ko muna to guys, babalikan ko kayo. A few minutes later. Okay guys, so dumating na yung order natin. Ito yung isura ng order ko guys. So meron akong fruit bowl, bacon, tapos 2 types of sourdough bread, salmon, tsaka jam, strawberry jam. So ang cute lang, napakaganda ng presentation. Sana masarap din. Ito yung kay Ren. Ayan, so konti lang yung kanya. Pero may salmon din. So of course, maya-maya lang magte-taste test na tayo para malaman natin kung masarap ba talaga dito sa Copenhagen. Okay guys, so ngayon is taste test time. So ang una kong gustong tikman, of course, yung kanilang fruit bowl. Ang ganda ng presentation guys. Kung sa presentation lang din, 10 out of 10. Tanggalin ko lang tong leaf. Then tikman na natin. May granola, strawberry, banana. Grabe, ang sarap guys. Lasang-lasa mo yung chocolate tsaka yung fruit. Ano kasi to, vegan. So definitely 10 out of 10. Sarap. Next guys, let's try the bacon. Sorry hindi ko mapakita kasi mababa yung table nila. Kaya yung camera, ang hirap i-position. So, ito yung bacon, guys. Parang mali ako sa bacon. So, try ko lang. Bakit? Bakit? Parang hindi healthy, ah. Joke lang pala. You can never go wrong with bacon. Ang sarap ng bacon. 10 out of 10. Guilty pleasure. So guys, next na itatry natin itong bread. Nilagyan ko na siya ng raspberry spread. So tikman natin. Medyo maasim yung yung raspberry spread. Tapos kasi yung bread sourdough. Para sa akin sakto lang, walang something na surprise or walang wow, masarap, sobra. So mga lang to, 7 out of 10. So next naman itong isa pang type ng bread niya, yung isang, ang tawag dito ay Danish rye rug bread.
So, tikman natin. May spread na rin to. This one is nutty, guys. So, medyo matigas ng konti. Tapos parang puro nuts. Mas okay to kaysa dun sa isa. So, mga 8 out of 10. And last thing with try, guys, is the salmon. So, itong salmon may para siyang, ano ba to? Sauce? Ay, ano? Spread. So, ipipisain ko muna yung lemon, guys. Para may lemon, may lasa-lasa ng konti. Ayan. Tapos may para siyang ano, parang cream, ito to. So, hindi ko alam kung ihahalo ba to o, parang butter. Butter ata. So, butter to. So, para mawala lang yung ano niya, siguro yung lansa. Para itong sashimi. So, tikman natin, guys, kung anong lasa. Masarap. Ako nagustuhan ko siya. 9 out of 10 to, guys. Ang sarap niya. Hindi siya lasang malansa. Nag-complement yung lemon tsaka yung butter. So, okay to sa akin. 9 out of 10. Okay, guys. So, inas na namin yung bill dito sa Copenhagen. And just to set your expectations, yung price na nila dito, pag 3 pieces yung pinili mo doon sa mga checklist, it's 79 rupiah. Kapag 5 items, 119 rupiah. Tapos, kapag more than 5 items, yung excess nun sa checklist is 29,000 rupiah each. Tapos, on top of it, hindi pa kasama yung tax, tapos hindi pa kasama yung service charge. So, ang total na binayaran namin dito is 229,000 rupiah. Okay, guys, so tapos na kami dito sa Copenhagen. Pabalik na kami sa motorcycle. And pupunta na tayo sa beach. Para naman makita natin yung beach dito sa Canggu. Kasi nakita na natin yun sa Ubod, sa Seminyak, sa Nusa Penida. So this time, Canggu Beach naman ang pupuntahan natin. So, let's go! Okay, guys, malapit-lapit na tayo sa Canggu Beach. Bomba lang natin ang ibomba. Ganda ng view dito, guys. Tsaka medyo malamig na yung medyo malamig na yung simoy ng hangin kasi malapit na sa beach. Baka malapit na magpasko. Papasko na. So, dire-diretso na lang to. Pakita mo sa kanila yung view. Yan. Kanina marami mga coffee shop and restaurant eh. Kaso nalaktawan na namin eh. A few minutes later. Okay, guys, so nandito na kami sa beach area. Sa parking lot pala muna. Tapos babalik lang kami dun sa unahan dahil dun yung beach. Ito, hindi ko alam kung naririnig nyo pero yung hampas ng alon naririnig na namin from here. And tamang-tama din yung punta namin kasi pa-sunset na. So maabutan natin yung sunset dito sa Bali. So guys, ito na ang beach area. Wow! Ang pangalan nito is Pantai Pererenan. Pantai Pererenan. So ito yun, guys. And ito. Ito na yung beach. Agad-agad. So dun sa banda dun, guys, maraming mga tao. Ayan. So dun banda maraming tao. Baka dun yung mga establishments. Pero ito yung beach mismo. At nakikita nyo naman may araw pa. Okay din naman. Hindi siya ganun kaganda for me. Baka kayo magandahan kayo or what. Pero sa akin kasi saktuhan lang. Pero this is haven for surfers. Kasi nakikita nyo, guys, may mga nagsusurf banda doon. And talagang kapag surfers, kasi hindi ka naman, you're not looking for white sand eh. Ang hinahanap mo talaga yung matataas yung alon eh. So ito talaga halata mong pang surfing. Kasi ang tataas ng alon. Wow.
Ayan, ang ganda, maganda lang. Medyo mabato lang tong beach na to kumpara dun sa Canggu, sa Seminyak. Tapos meron din parang malaking something na statue. May mga tumatambay din dun. So lalakad-lakad muna kami papunta dun sa maraming tao para makita. Dito sa kabila rin. Ayun oh. Ayun guys, yung hippie fish. Nakita ko rin yan sa TikTok. Kung gusto mo magpa-sunset, ang ganda nung part na yon. Kasi ayun, ang ganda lang nung part na yon kasi tawag nito, kitang-kita mo yung beach. Parang yun yung sa Seminyak. Kasi may nakita rin tayong statue na ganyan dun. Oo, nakita ko rin yan sa Seminyak. Parang pag diniretso mo naman kasi sa Seminyak na eh, no? What if mag-boat na lang tayo pabalik? Tapos ganyan yung alon, no? So guys, nandito na kami sa part na marami ng tao. Ang usong ginagawa ng mga tao dito guys is beach soccer. Ayan, so makikita nyo may parang shore dito. Tapos ayun, may tulay. Doon tayo tatawid. Ang layo. Magbasa na lang tayo ng paa. Ayoko magbasa ng paa. Okay lang yan. Ayan, may bisita pala tayo guys. Hi. Hello. Yan, bait lang siya oh. Bait lang, no? Bait lang ikaw. Bait lang. Yan, yung mga dogs dito na mukhang stray pero hindi naman. Ang cute, oh. Pero parang mananakmal siya any moment. So, dito kami sa tulay, guys. Kasi may option na pumunta ka dun sa tulay or tawirin mo tong rumaragas ang tubig. Ayan, so doon na lang kami sa may tulay para safe. Doon tayo tinuro eh. Ayan, may mga naliligo, mga bata. So parang to ilog yata, tapos tuloy-tuloy sa dagat, ganon. Ang galing. Anong tawag sa ganyan? Kapag ilog pa dagat. Stream? Stream? Ewan ko. Sa lubong? Ayan. So guys, itong ilog na to, or kung ano man tawag dito, dire-diretso yung tubig niya dito sa dagat. Ayan, so kung ano man tawag dyan guys, kung alam nyo, paki-comment na lang sa comment section para may matutunan naman ako. Ayan, so dito muna tayo sa tulay at dire-diretso lang tayo. Guys, ang cute nung aso, ang laki oh. Ayan, kasama niya yung amo niya. Ang cute, ang laki. Parang poodle ata yun. So nandito na kami sa kabilang side guys. Ayan. Ayan, pwede ka ditong mag sunset watching. Tapos ang dahil nakapo. Tignan muna natin kung ano meron doon. Para lang malibot natin tong buong Canggu Beach. Pero ang dami nang nakaupo guys, mga nakaabang na sa sunset. Ayan. Pero in fairness naman, kahit may araw pa, pababa na siya. So hindi masyadong mainit. May nagtitinda ng homemade cookies for 10,000 rupiah. Mais. Tapos may sweet corn. Saka may coconut din dito. Tapos may mga souvenir shops din dito guys. Ayan. Pare-pareho lang naman yung tinda. Parang generally mga damit, jewelry, souvenir. Tapos dito sa part na to guys, may mga bean bags na. Ayan, so may mga daybed, bean bags para sa sunset. So guys, sa mga area na to, may mga restaurants and bars na. Ayan, so makikita nyo lahat sila nag-chill na. Yung iba working, mga digital nomads. Everyone's waiting for the sunset. And maganda maghintay talaga ng sunset here just because kitang-kita mo and napaka-relaxing ng magiging vibe mo pag dito. Ayan, so puro restaurant na to pala guys. Babalik na ako. Ayan, balik na tayo para makahanap na tayo ng spot for sunset watching. Okay guys, so umupo lang kami dito sa may shoreline and maghihintay lang din kami ng sunset bago kami bumalik ng Seminyak. Ito yung view namin guys. Ayan ang view namin. So, gusto sana namin dun sa sand umupo kaso basa.
So, dito na lang kami sa taas. Kita rin naman yung sunset. And presko na yung hangin dito, guys. Tingin mo pag nag-high tide, abot dito yung Siguro, may ano eh. like, Oh, parang low tide ngayon, guys. Kaya medyo hindi ganun katataas yung alon. Pero may mga nagsisurfing pa rin banda doon. Ayun, may mga nagsisurfing pa rin. Gusto ko nga mag-surfing eh, kaso nga lang may work tayo eh. So guys, we're saying goodbye na sa sunset. Babalik na kami sa Seminyak. Ayan yung sunset. And ayaw namin magpaggabi dito kasi mahirap mag-drive paggabi. Lalo pag di mo memorize yung daan. At naka-right hand driving pa. Kahit motor lang mahirap. Nakakalito yung kung saan ka kakanan, saan ka kakaliwa. Kasi sanay ako dun sa atin sa Pilipinas. So, that's it for now, guys. Let's say goodbye to the sun. It's setting now. So, syempre guys, bago kami pumalik sa Seminyak, nag-picture-picture din muna kami dito sa Pererenan Beach. Or Canggu Beach na lang para madali. So, ayan, nag-picture-picture lang muna kami. And share ko lang guys, dito sa parang ilog, merong mga nangingisda. Ayan, so may nakikita ako mga nangingisda sila. So, ibig sabihin may fish dito. May fish dito. Ayan, oh, may mga pamingwit talaga sila. Ayan, naghihintay lang sila ng fish. So, babalik na tayo sa motorcycle. Okay guys, so we're ready to go back to Seminyak. So, see you sa Seminyak. Kung hindi pa kayo nakasubscribe sa AJTV Amazing Travels, mag-subscribe na kayo dahil malaking tulong para sa akin na maipagpatuloy ang paggawa ng mga videos na ito kung magsusubscribe kayo. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Subscribe na. Now back to the video. Okay guys, so kami dito sa Seminyak at nakabalik na kami dito. Ngayon, ang last stop natin for this vlog and for today is Coco Supermarket. So, titignan natin kung may mabibili pa tayo mga additional na pasalubong at kung sulit ba na mamili dito. Dahil isa to sa mga pinakasikat na supermarket chains dito sa Bali. So, let's go! Okay guys, so pasok na tayo dito sa Coco Supermarket. So, may Häagen-Dazs sila dito guys. Yung isang Häagen-Dazs is 80,000 rupiah. Mahal nun ah. Tapos meron silang Cheetos na Flaming Hot. It's 99,900. Basically 100,000 ang isa. Tapos meron din Haribo dito guys. Yan. So ito yung laman ng Coco Supermarket. Parang walang tao. Masyado. Ito meron sila ditong Pringles. Pringles is 27,000 rupiah. Ito yon. So, saan yung kasama ko? Wala na yung kasama ko. So, dito tayo sa mga sweets. So, itong ganitong Choco Pie guys is 22,000 rupiah. Yung mas malaki is 42,000. This one is local kasi may salamat. So, ano to? Indonesian, 18,000 rupiah. Tapos, ang Biscoff Lotus nila is 41,000 rupiah. Yung may flavor na Biscoff. Ala, grabe! May parang something, may parang butiki ata yun. Okay, so ano pa bang pwede nating makita dito? Eto, mga local biscuits. Ito guys, 14,000 rupiah lang. Oreo is 11,000 rupiah. And then Milo is 12,000 rupiah. Ayan. So, Lexus naman is may promo sila guys. May libreng maliit. And this is just 44,000 rupiah. Yan. Tignan natin yung mga chocolates. Baka may chocolates din dito. And tignan natin kung mura. Okay guys, so dito na tayo sa chocolate section. So meron ditong Luwak Coffee na chocolate. 112,000 rupiah. Mahal ah. Tapos, ito mga Bali na chocolate na to. Ito, XO, tatluhan, 90,500 rupiah. Ito naman, yung Bali Chocolate Dark and Milk, 145,000. So, ano pa ba? Dars, sa lahat ng bansang napupunta natin, laging may Dars. Ang Dars dito is 27,000 rupiah. Ito guys, itong mga Workas is 51,600 rupiah. So, mga ano to guys, local chocolates ng Bali. Meron naman din mga mura-mura lang.
Gaya nito, Woka. One piece is 27,000 rupiah. Iba't ibang flavor. May chocolate coffee, may chocolate original, may sea salt, may choco coconut, and chocolate peppermint. Yan. So, ano pa bang meron? Itong mga Haribo guys, itong Star Mix or any flavor, 19,000 rupiah. Yan ang mga Haribo. Tapos, itong mga ganitong chocolate guys, 34,000 rupiah. Itong medyo mas malaki na bar, 72,000 rupiah. Chocolate Mongo. Ayan. So, wala sila dito masyado ng mga international na chocolates, guys. Ito lang, Snickers, 77,000 rupiah. Isang piraso. Parang mahal dito yung international chocolates. So, guys, ito yung mga snacks nila dito na local snacks. Meron akong nagustuhan na snack dito na nabili ko rin dati nung nagpunta ako sa Brunei. Ang pangalan niya Guribi. So, hinahanap ko kung meron dito eh. Kasi nabibili ko lang yun guys sa Circle K. So, ito yung itsura ng piatos nila guys. Oh. 13,000 rupiah. 13,000 yung piatos. Mukhang nandito yata sa kabilang side. Tignan natin. Ay, hindi, mga nuts na to. Ang kanilang mga nuts, yung plain na nuts lang, is 28,000 rupiah. Ito. Hindi ko lang alam kung may cashew sila dito. Pero mga plain nuts lang yan. So far wala pa akong nakikitang cashew. So guys, meron sila ditong Guribi. Ito yung favorite ko, yung cheese na Guribi. Kaso parang isa na lang. Ayan, ito ay 9,500 rupiah. Wala na sila nung cheese, puro barbecue na lang, isa na lang. Kunin ko na to. So guys, meron sila ditong dragon fruit. Yung normal na dragon fruit is 4,700 rupiah per 100 grams. Meron silang yellow na dragon fruit. Ang galing. First time ko makakita nito ng yellow na dragon fruit. Ang price niya is 8,590 rupiah per 100 grams. Ang galing oh. First time ko to nakakita kaya namamangha ako guys. So guys, nandito na tayo sa yogurt section. Yung ganito kalaking yogurt guys, 1,000 ml is 90,000 rupiah. Blueberry or apricot. Tapos yung plain is 102,000 rupiah. Ay hindi, magkabaliktad pala. Ito pala yung 90,000, yung malaki 102,000. Etong Bio-Cool is 75,000 rupiah, Greek yogurt. Mura to guys. So ito yung mga iba pa nilang drinks. Yan. So guys, meron sila ditong mga soy bar. 11,000 rupiah yung isa. Ayan. Itong granola bar is 10,000 isa. Tapos tong fit bar 6,000. So may mga iba't ibang granola bar dito, tsaka mga fit bar or protein bar. Tapos guys, meron din sila ditong lozenges na Fisherman's Friend na Choco Menthol, orange flavor and mint flavor. Ito yung binibili ko kasi hindi pa masyadong okay yung boses ko. So 20,000 rupiah siya. So effective naman yan guys, tsaka masarap. Sugar free pa yan. So guys, meron din sila ditong mga 50% off na bread. So ito is from 9,405 na lang to. Tapos itong mga bread na walang dulo, 14,500. 50% off, bale mga nasa 7,250. Tapos may donuts din, 4,000 na lang, 50% off. Tapos pati itong malaking baguette, 15,705 na lang to. O, di ba may mga pa 50% off din dito. So guys, bayaran time na. Ito yung mga napamili ko. Yan, mga pagkain lang din, tsaka konting pasalubong. So, kapag mamimili kayo dito guys, huwag nyo kakalimutan magdala ng eco bag or ng extra plastic kasi mahal yung eco bag nila dito, 13,000 rupiah. So, share ko lang. So, magbabayad na ako. Okay guys, so tapos na kami magbayad. Ang total na nabayaran ko dito sa Coco Supermarket is 437,250 rupiah. So, ngayon, pabalik na kami sa Alea Hotel para makapagpahinga na. A few inches later. Alright guys, so finally nakabalik na kami dito sa Alea Hotel. At i-end ko ng vlog na ito. Maraming salamat sa inyong panonood. At kung nakarating kayo sa part na ito ng video, give me a like naman, and comment, and share, and subscribe to my channel. And do not forget to hit the notification bell para updated kayo sa aking future vlogs. So abangan ang ating remaining last full day dito sa Bali bukas.
So yun lang guys, maraming salamat. Bye! Oh, no.